video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa GSIS Balik Ginhawa Loan Moratorium True Refund. Ayan, isa pa rin po ito sa madalas po natin nakikita ang katanungan patungkol nga dito sa Balik Ginhawa. Ayan, sa Facebook and sa YouTube. Ayan, so kailan or ilan daw ba ang estimated na number of days bago ma-release po ang Balik Ginhawa refund after po approval ng application. Ayan, kunyari, nag-apply ka noong April 1, kasi di ba noong April 1 ay mayroon pang pasok, kung di po tayo nagkakamali ay Miyerkules Santo po iyon, parang half day pa, no? Ang pasok po sa mga government offices. So for example, nag-apply ka ng April 1, kailan daw yan ma-release? Ano po yung ating Balik Ginhawa? So dahil po tayo ay dumaan sa napakahabang holidays, ayan, syempre walang pasok ng Huwebes, ng Biyernes, and of course, syempre ngayong Sabado wala rin pasok, and Linggo. So magsisimula po yan by Monday, yung processing po niyan, itong ating Balik Ginhawa Loan Moratorium True Refund. So expect na po yan yung mga apply, ang mga early birds para dito sa Balik Ginhawa noong April 1, ay malamang yan po ay ma-approve. Palagay nating by Monday, mga kamaestro, kasi madami yan malamang babahain ang application po ang GSIS patungkol. Pero I know naman na naka-ready naman po ang system nila patungkol po dyan mga kamaestro. So, kunyari lang na-approve kayo ng Monday. So, anong date ba sa Monday? So, April 6. Yan, kunyari na-approve ka ng April 6. So, based po doon sa statement ng isa po sa mga kakilala po natin na tumawag mismo sa GSIS, sabi nila, expect na po is pinaka-early siguro is 3 working days. Ayan, yung releasing po noong refund sa ating po mga UMID card. Ayan, so 3 working days po, estimated lamang po 'yon. So pwedeng mas maaga, pwedeng mas late pa. So, yun po yung pinaka-barometer po dyan, parang 3 days, ayan, so 72 hours, parang ganon. So, kunyari na approve ka ng Monday, so magbilang ka ng 3 days, so Monday, Tuesday, Thursday, or Wednesday, Thursday. So, expect mo na Thursday or Friday ma-release yung inyo pong refund. Pero yun po ay estimate lamang, ulitin po natin, estimated lamang po yun, hindi po yun, syempre, hindi accurate, so depende pa rin po yun sa volume ng applicants and sa processing po ng GSIS. So, ang maganda lang po dito, hindi na po kailangan ng approval ng ating mga AAO, mga kamaestro. So, direkta na po yan mismo sa GSIS. So, mas mabilis ng konti, mga kamaestro. So, expect natin, yung mga early birds noong April 1. So, expect natin, by next week po ay malamang, baka ma-receive niyo na po yan, baka pumasok na po ang inyong refund sa inyo pong mga account. Ayan. So, yung mga mag-a-apply naman ng Lunes, ng Martes, ayan, baka may habol pa rin naman, kasi kung 3 days, baka umabot pa rin naman ng Friday next week, mga kamaestro, yung releasing. Pero kung sakaling hindi man umabot, siguro pinakamatagal na yan is 7 working days, mga kamaestro. So, pwedeng umabot pa ng next week yan. Kung next week pa kayo mag-a-apply, ayan. So, kung nakapag-decide na rin naman kayo, at talagang gusto nyo mag-apply or mag-avail nitong Balik Ginhawa, so mag-apply na po kayo ngayon, kasi kahit holiday naman, papasok naman po yan sa system ng GSIS, kasi may nagtanong doon baka daw hindi tanggapin ng GSIS pag ngayon mismo mag-apply sa GSIS. So sa tingin ko naman po ay dahil naman po ay online, nasa system naman po yan, ay papasok naman po yan sa system po ng GSIS. Yun nga lang, yung approval po niyan ay sa Monday pa or sa Tuesday pa, mga kamaestro. So ang mahalaga, meron na kayong pending application. Ayan, so yun po yung pinakamahalaga po doon. Mag-apply na po kayo, ayan, para isa po kayo sa mas uunahin pong maproseso. Ayan, at kung masusunod nga yung 3 working days, malaki po ang chance na by next week until Friday ay ma-release na po ang inyong refund. Ayan, so apply na po kayo, ngayon pa lang ay mag-apply na po kayo. Now, may mga tanong din doon, paano raw monitor yung inyong application. Ayan, sa tingin ko po sa inyong email. Ayan, isa rin daw po yan sa sinabi ng GSIS, nung tumawag po siya sa hotline po ng GSIS, isa rin po daw yan sa naisagot, ang status po ng inyong application ay magno-notify po yan sa inyong registered email address. Ayan, so kung ano po yung email po nakaregister sa inyo sa GSIS, doon po sila magsisend ng notification kung ano na po ang status, kung approve ba ang inyong application. So,
from time to time, starting Monday, ay ugaliin nyo na po ang mag-check ng inyong mga email address. Ano po, yung mga email nyo po ninyo. Ayan, ugaliin nyo na pong buksan yan kasi malay nyo, mayroon na palang email ang GSIS so hindi nyo nakita. So yun po yung ano natin dyan, yun po yung magiging kasagutan natin, no? Paano natin monitor yung inyong status sa balik ginhawa. So ugaliin po natin mag-check ng inyong email from time to time kasi anytime next week, starting Monday, ay ipoprocess na po agad yan ng GSIS. Alright, so yun muna po. Kung may mga dagdag pa kayong tanong, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section para masagot natin kung alam po natin yung kasagutan. And syempre, try din po natin analyze kung ano po yung pwede nating maibigay na opinion sa inyo sa mga katanungan nyo po tungkol dito sa balik ginhawa loan moratorium through refund. Alright, so dito ko natapusin itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!